Ang nagbababa sa iyo ay nakababa sa iyo. Ang naninira sa iyo ay sira. Ang nagsasalita ng pangit tungkol sa iyo, pangit. Pangit ang ugali. Ang taong masakit magsalita ay taong may galit sa kanyang puso. Ang taong mapag-husga ay taong may mayabang na puso. Ang taong negatibong magsalita ay taong puno ng takot sa kanyang puso. Ang taong mayabang magsalita ay merong isang pusong mainggitin. Ang taong naninigaw ay isang taong sugatan ang kanyang puso. Ang taong palamura ay isang taong may maruming puso. Ang taong mapaglait sa iba ay isang taong may mapait na puso. Times na naiingit ang tao sa'yo. Number 1, pinamarit nila ang iyong mga accomplishments. Number 2, pinag-uusapan ka nila. Number 3, lubhang nakikipagkumpetensya sa sayo. Number 4, patuloy ka niya pinupuna at sinisiraan ka. Alam mo yung isa sa pangit na ugali ng ibang tao, yung takot sila na malamangan ng iba. Ganyan talaga, idol. Kapag takot silang malamangan, pilit ka nilang sisiraan. Takot sila na suportahan ka dahil baka masapawan mo sila. At ang masaklap, ituturing kang kalaban kahit wala kang kasalanan. Yan ang ugali ng mga taong takot masapawan. Real talk, umiwas ka, idol, sa mga taong mataas ang tingin sa sarili dahil nagagalit yan kapag nasasapawan. At para naman sa mga taong takot masapawan, beshi, matuto tayong maging masaya sa tagumpay ng ibang tao dahil bawat tao dito sa mundo meron iba't ibang diskarte para umahon at umasenso sa buhay. Maging mapagkumbaba ka at wag nang manghatak ng kapwa-tao para bumagsak. Hindi ka goal para masabi lang na ikaw ang umangat sa buhay. Tinamaan ka ba? Umilag ka na. Oy, kamusta naman yung pag-iisip-sip mo sa trabaho? Masaya, no? Nakuha mo naman yung mga resultang gusto mo, di ba? Lupit mo rin lumaypax, no? Di ba? Imbis na magtrabaho ka ng maayos, no? Imbis na galingan mo, ang ginawa mo na lang, siniraan mo yung magaling para ikaw yung mas mapansin, no? O, huwag ka na malungkot, di ba? Huwag ka na malungkot. Isipin mo, imbis na ma-promote yung magaling, ikaw yung mapopromote, di ba? Kahit wala ka naman talagang ginagawang maayos. At ang ginawa mo lang is, pilahin pa babae yung nagtatrabaho ng maayos. Di ba? Sarap talaga maging sip-sip, no? Di ba? May promotion na effortless. Dapat yan, sinasabay mo pa ng post na #feeling blessed. Tapos syempre dahil makapal ang mukha mo, lagyan mo pa ng caption na katas ng pinaghirapan. Dapat i-celebrate mo yan. Kasi yung siniraan mo,
may pamilya na binubuhay. Nagsusumikap, lumalaban ng patas. Ngayon, delikado matanggal pa yun sa trabaho. O kaya lumubog, o kaya di ma-promote. Pero okay lang yun, di ba? Okay lang yun. Ang mahalaga, ikaw. Pagpatuloy mo lang yung pagiging sip-sip mo, malay mo, pamanahan ka ng kumpanya, di ba? May tanong lang po ako. Kailangan po bang pagkatiwalaan ang lahat ng tao? Do we need to trust everybody? Yes or no? Meron po kasing kasabihan, napakaganda, sabi. Be careful with who you trust. Because they may look like sugar, but actually they are salt. Ang ganda po, no? Mag-ingat ka sa iyong pagtitiwala sa lahat ng tao. Dahil mukha silang asupal, pero sa totoo, asin sila. Ang totoo, lahat po tayo may kasamaan sa ating kalooban. Amen? May masama na pumasok sa ating pagkatao. Ang tawag natin dyan, original sin. Kaya nga, mag-ingat tayo sa pagtitiwala natin sa mga tao. Dahil, pumasok ang masama sa atin sigurado, minsan ang tao nakasarili. Minsan ang tao iniisip niya ang kanyang sarili lang. Minsan ang tao apag-abuso. Pag masyado ka nagtitiwala, aabusuhin ka ng ibang tao. Amen? Real talk. Nag-iiba na ang pakitungo sa'yo ng isang tao kapag wala na siyang makuhang pakinabang sa'yo. What? Pali? Ang nagbababa sa iyo ay nakababa sa iyo. Ang naninira sa iyo ay sira. Ang nagsasalita ng pangit tungkol sa iyo, pangit. Pangit ang ugali. Bakit kanila pinag-uusapan kapag nakatalikod ka? Kasi masinip ka sa kanila. Kinakain sila ng inggit kaya hanggang salita na lang sila. Hindi nila kahigitan yung mga bagay na nagagawa mo. Gusto lang makamtan yung mga bagay na meron ka. Kaya kapag nalaman mong may mga tao maninira sa'yo, hayaan mo lang sila. Dapat nga matuwa ka pa eh. Kasi alam mo sa sarili mo, pinaghirapan mo yung mga bagay na meron ka. At yun ang wala sila. Ang taong sip-sip sa mga taong may pakinabang madalas kumakapit. Tulad din nga ng mga plastic, hanggat may simpi ka, doon siya didikit. Sa trabaho, yung mga sip-sip na lang ang palaging tama. At yung mga nagtatrabaho ng maayos, ang palaging kawawa. Sip-sip, sila yung uri ng nilalang na hilig pumapel sa mga amo. Piling nagmamagaling, pero isip talangka naman. Dahil takot yan masapawan at pait sa puwera sa sarili niyang multo. Sila yung mga taong ayaw kang maging masaya. Kaya sinisiraan ka sa iba. At tipong gagawin ng lahat, mauna lang silang umangat. Kaya lagi mong tatandaan na huwag kang manira ng iba para lang umangat ka. Dahil kahit ano pang pagpapata mo ang gawin mo sa sarili mo, sisingaw at sisingaw pa rin ang basurang ugali mo. You need to accept the reality. People change. Maaari ngayon importante ka, pero bukas hindi na. Alam mo, huwag kayo matakot dun sa mga maaway niyo. Mas matakot kayo dun sa nagpapanggap na kayo yan. Pero pag talikod mo, ang dami ng hindi magandang sinasabi sa'yo.
Ako'y simpleng tao, lumalaban pero hindi traidora, maraming kaibigan pero hindi plastika, matigas ang ulo sa magulang pero marunong gumalang, hindi titulado pero may prinsipyo, hindi ako banal pero may moral, maanga pero kahit kailan, hindi hudas. Ako yung taong simpleng asti, di maarte, hindi perpekto pero totoong tao. Marunong ako magbigay, hindi dahil sa galante ako, hindi dahil sa mayabang ako o pakitang tao. Real talk, alam ko kasi ang pakiramdam ng mawalan at pakiramdam ng pinagdadamot.